Lakbati League, Kalayaan 3 at titulo 2024 dito sa Branded Munoz QC, isang best populo magingay. Yeah! Maraming salamat sa Branded sa pagpapairam ng venue, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, R&R, Killjoy at Ship Clothing. Ito, titulo 2024, second round na to, no? Yun, at ang magkakampiyon dito ay mananalo ng 79 each. Yun. Sa kanan ko, may MC, magpakilala ka. Ayan, Shaboy, Baby Boys, at syempre shoutout sa Unhinged at sa Ulap Clothing, sa Ship Clothing, Darkroom Clothing, at syempre Hypebeat, buong Branded, shoutout sa inyo. Yes. At syempre kay Shernan, salamat sa pagkakataon para dito sa tournament na to. Shoutout sa mga tropang clothing dito, yung Unhinged, yung Ecocentric yan. Ay, nako. Sa kaliwa ko, may MC, magpakilala ka. Yo, shoutout sa Tacoma PA, Shinzone Rap Battles, Chase Worldwide, Kusinero Brand, Basta Mura Baksilog, San Pedro Warlords. Happy birthday kay OG Bowdown. Siyempre sa kagrupo ko na Tacoma din, si Chito at Steve Pinkman ng Canada. Let's go. Yun, tournament yung laban na to. At nanalo ng coin to si S. Pinili niya mauna. Unang bahan, pakinggan natin. Let's go. Let's go. Yo, kaya tayo magkaharap kasi nag-joke si Shernan sa laban nyo ni Makoy. Binibistong galawan. Proud siya na tinalo niya si Makoy na nakilala sa battle rap bilang Pilipinong basahan. Sige iyong asahan itong lyricismong agaran. Dahil hindi na uubra yung joke nyo ngayon sa hindi birong kalaban. Pulugin! Yeah! Pwede naman damay! Malamang magbabanggit ka ng mga kinantot to kuno. Ganyan ka bo tunghain nyo. Pag ako napikon sa mga binabanggit mong babae, yung pagkantot totohanin ko. Kasi anong masama sa pagkantot ng babae? Lalo na kung sila naman ang may gusto ng grabing sagad. MCs makinig, walang masama sa pagkantot ng fan, basta ang importante bayad. Bakit? Bakit? Kung wala kang issue na gagamitin, kaya mo ba pumatay? Kaya mo ba sumabay? Laban mo kay Serdeo, Jonas Makoy, nakasandal ka sa ganong estilo para sumabay? Pag babae ka laban, mambabastos. Wala na bang iba? Pre, grabe naman. Paano kung sabihin ko sa yung sinasadya namin sumablay sa buhay, magka-angle ka lang? Halo-halong chismis ang sinasabi sa harap ng kamera. Tapos mahusay na ang dis. Kaumay na yan, please. Gago sa industriya, bali wala ang issue pag binabato mo sa tunay na artist. Kaya mo ba yon? Malamang hindi. Malamang hindi. Kaya mo. Malamang hindi. Kaya magtigil na. O pares tayo may nakakatawa na humor, pinagkaiba lang natin kadiri ka. Bakit? Lahat ng trending mong videos dahil sa kadugyutan. Diyos ko no ba yan? Nagpapakita ng puwet, lakas loob pa mag-brief. Puta, subok ka na dyan. Supot ka naman. Puta, supot ka naman. Nagbi-video na may taing lumulutang. Kumakain ng kadiri. Puta, subok ka na dyan. Shaboy, ako makang Elineo lang. Ikaw buong katawan. Usapang 1 minutes. Talo ako, panalo ka. Gago, wag mo ko aningin pare na ko po. Usapan namin ni Don Ruff, ibigay sa kanya yung panalo kasi anniversary ng pulo. You're welcome pare. Last battle niya rito, sinabi niyang kamukha niya si Shernan. Maboka si Iho. Sip-sip kay Tito para mabayas yung kalaban. Ganon ang estilo. Sabihin mo ulit sa artista ng Batang Quiapo yan ha. Nakikiusap ako. Sa'yo na rin mismo. Bakit ako matatakot? Baka nakakalimutan mo. Takoma si Chito. Samantalang ako, tinira yung pulo ng 1 minutes. Napakagago ko. Dinis yung bawal mandamay na rules ng liga, mali spelling ng logo. Sana malaman nyo na dahil doon, tinanggal yung rules. Pinalitan yung logo ng pulo. At alam ng amo to, nakabago-bago ko na iayos ko yung liga na hindi nagawa ng mga champion nyo. Kaya kay Tito Shernan, patawad kagad sa mga desisyon ko na pakalat-kalat. Pero dun pa lang Shaboy sa titulo, alam mo na kung sino ang karapat-dapat. Alam ko magaling ka, hindi lang sinuwerte. Ang madarag siya dito, yun ang hindi pwede. Malakas na rin to mag-technical. Pakinggan nyo, seryoso. Hindi lang kineme. Ngayong round niya na, pakinggan natin at respetuhin yung mga sinulat ni Vicente. Ay, walang bahan, pakinggan natin, Shaboy. Okay, game! Let's Game! Putang ina, yung kinantot na babae, putang ina, inunahan na niya, di ba? Tang ina, halatang bogus yun, gago! Hindi pa yung kinantot mo, sponsor ng Motos yun. Gago ka? Ha? Ayaw ko na
sanang pangalanan kasi hindi ko naman talaga ugaling mandamay. Tsaka ba't ko naman papangalanan yung kinantot mo? Di ko naman yung kaaway. Ano? Ano? Tangina mo ha? Di ba pag pumupunta si Paldog sa bahay nyo? Di ba hindi mo kinakantot si Paldog pag pumupunta sa bahay nyo? Totoo nga ata yung love your enemies kasi mas gusto mo yung kaaway mo. Ano? Putang ina, pulogin! Putang ina ka, gago! Ito ay laban ng dalawang nagparo din ang linya nung haring sintu-sinto. Pero di hamak na mas madali kang nakatagos sa round 1 dahil sa ang iyong kalaban ay pahinto-hinto. At di ba nagparo di ka din doon ng linya ni Shernan? Pues tang ina mo ka. Kung naparody mo yung linya ni Shernan, ako ang naparody ko mukha. Bulogin! Natalo ka sa 1 minute. Doon pa lang panalo na ako eh. Binadibag ka doon ni DR yung sakit tapos mo na bang indahin? Nakakatawang tinawag mong doktor yung kaharap mo doon pero hindi ka pa rin gumaling. Kasi in-underestimate mo si Don Rap, sabi mo di kayang sumabay sa'yo. Para kang pasyenteng naghihingalo na hindi pinansin ni Doc, siya pa mismo yung pumatay sa'yo. Tutal pinabayaan ka na ni Doc, kaya ako na magtutuloy ng operasyon, tatanggalin ko yung mga organs mo sa katawan at gagawin kong dekorasyon. Bukod tanging bituka mo lang ang iiwan ko dito sa pulo upang maging tanda ng alaala sa karanasan mong madugo. At ito na rin yung kasagutan sa matagal nyo nang kine-question na kung bakit letter S yun kasi bahagi ng organisasyon. Ano? Masyado bang seryoso? Yung reference ay maraas ba? Sige, balik na tayo sa portico, baka mawalan pa ng karig si Plasma. Di ba proud na 80s ka? Siraulo ka ba, boss? Eh bakit nung nakaraang event ng PSP kumampi ka sa Diyos? Hipokrito! Ano, para sa TF o para sa round of applause? Bago kayo sumampa nun sa stage, nakita pa kitang nag-sign of the cross. Kasi yung X ay short term for 80 years para daw astig siya na rapper. Ulol, galit ka lang kay Jesus kasi di ka inayang kumain sa Last Supper. Ayaw daw niyang nakakakita ng simbahan. Pues manirahan ka sa bundok. Hindi ka kamo naniniwala sa Diyos, di ba? Ayan tuloy, ginawa ka niya na punggok. Tinalikuran ng paniniwalang nag-e-exist sa tunay na buhay si Jesus. Kinalimutan ng tunay na Diyos at ginawang Diyos-Diyosan si Phoebus. Huwag mong ipagpilitan sarili mo doon. Hindi ka pa pwede sa big stage. Nagmumukha ka lang doon sa Santo Niño nakapatong sa lamesang vintage. Kaya kita ditong personalin yung tipong wala ng kapatawaran. Kung nagagawa ko manakit ng damdamin nung meron pa ngayon pa kayong wala ng patakaran. Alam ko may angle ka tungkol sa laplapan, yan ay di na dito meaningful. Pero pag may narinig ako tungkol sa laplap, babanggitin ko dito yung nilaplap mo sa swimming pool. Kaya pala mahilig ka sa pool, ha? Kasi may unforgettable moment and experience ka sa pool, ha? Ano? Idedetalye ko pa ba? Pati yung sa kung paano mo siya pinatuwad? Kung napipigilan ni Slakwan yung iba na i-angle siya ito, pues hindi ako naduduwag. Ngayon malalaman mong mas masakit akong kabatil pag di na ako naguhubad. Galingan mo! Pangalawang bahad, pakinggan natin, Eds! Organisasyon! Ang lupit, bobo. Palakpakin natin, veterano ng pulo ang gumawa ng maling spelling ng logo. Pukin ang inan to, yung Eva smiled. Hawig ko lang si Phoebus pero hindi ako special child. Like nyo na lang. Yo! Yun na yun, boy! Suga, pare. Yun na yung boy! Chismis pa rin dala mo? Ganun ba para malaglag ako sa turna? Kung parang intriga at kalibugan lang alam mo, boy, pangalan mo, dagdagan mo ng abunda. Kasi totoo niyang pangalan, J.R. Castillo Dinglasan. Pangalan pa lang, alam mo nang eksperto sa pagbabantay ng tindahan. Kasi kinakaya niya yung pangalan niya. Lalo kapag nasa labas gala, napipikon siya pag tinatawag siya na JR. Abalakas tama. Tas sinabihan mo pang si Makoy na may cancer sa buto, kakayosi. Ha? Tingin mo, hala safe idis? Koy, wag mong iindahin ang sinasabi ng kupal na to, pero advance rest in peace, hindi. Wala akong galit kay Makoy, pero kung sakaling mangyari yon, konsensya mo, marirekta na yung bossy. Dahil pag may event sa loob ng Godparts dati, si Makoy pinipilit mo mabentahan ng Yossi, o hindi? Oo! Ultimo kapwa artist, ginagatasan! Ganon katindi yan! Alam ko yung salitang respect the hustle, pero ibang usapan na kapag sapilitan. Shit.
Ibang usapan na kapag... Pero galing yan ng Bicol noong nakaraang Sabado. Sundalo ni Emzay talagang sumasaboy. Habang sila nagpapalaliman ng bars, kami ng Pulu Boys lumalangoy. Kasi malamang, iayabang niya yung banding na yon kesa sa swimming namin dahil sugo si Papi. Pero tandaan mo na kahit saan ka pa makarating, hindi nun matutumbasan yung pansit kanto na luto ni Martri. Kaya salamat King sa abala. Solid talaga! Perpektong-perpekto yung pagkakaluto ng itlog tas yung kanton malata. Pero wag kang mag-alala. Hindi ako matampuhin sa iba, panong sayo pa kaya. Buti pa yung pansit kanto ni Martri may itlog kaysa kay Shaboy na wala. Kasi nung nabash, yung laplapan nila ni Deo, biglang linis-linisan, kayabangan. Nung hindi nag-pay off yung gimmick nila nung ahon, katwiran yan hindi nabayaran. Kala ko pa naman, buo loob neto. Kaso kahiyan sa katawan, wala nang bit-bit. Tingin sa'yo ng tao, mapabattle o toong buhay, tanga at sip-sip. Hindi kaya panindigan yung pagiging kadiri. Sa akin, basag lang lintik. Kung sa bagay, nakilala nga naman si Shaboy bilang may daga sa dibdib. Ha? Buong lugar mo, proud sa laplapan. Pero hindi dahil sa iyong kagalingan. Kaya kung ano maging tingin namin sa lugar mo, ikaw mismo ang dahilan. Kahit 5 seconds, kuha ko yung punto. Aba, LT gets ni Ets. Ikaw ba naman, taga Las Piñas na nakipaglaplapan, talagang LP represents. Hindi mo na alam ang galawan dito. Parang pasahan ng kush. Pero pinasok mo pa rin to, kaya malamang yan tus. Bukang bibig mo palagi trending ka, di ba? Magaan ay sus, tara angasan ng roots. Sakto ako yung kaharap mo sa battle, ngayon ka magyabang ng views. Tay, pakalumbahan, pahinga natin siya, boy. Okay na, di na mapuputol. Okay. Game! Game! Bakit palagi mong binabanggit pangalan ni Don Pao sa mga nagiging laban mo? Ano, para magtunog matapang, para mailang kalaban mo? Kasi palagi niyang sinasabi na, ako si Eds, repin Pasay at masarap sa amin ang siopaw. Hindi niyo ako pwedeng angasan kasi taga doon sa amin si Don Pao. Repin ka ng repin ng Pasay, ay dami na sa'yo dong nakukupalan. Proud na taga Pasay kasi tong si Kupal, palibasa ilang taon na kayo dong nangungupahan. Kaya pala malungkot ang childhood mo kasi meron kang pamilyang di buo. Kasi nga wala silang permanenteng tahanan, kaya pala sabik na sabik sa titulo. Ano? Repin ka ng repin ng Pasay, hindi ka naman pala taga doon, hayop ka? Kasi nga wala silang permanenteng tahanan, kaya pala sabik na sabik sa titulo. Putang ina mo, nawala. Repin ka ng repin ng Pasay, kaya pala sabik na sabik ka sa titulo. Kasi hindi ka naman talaga taga Pasay. Hindi naman talaga doon ang inyong homegrown. Napadpad lang kayo dito sa Manila kasi may tinakasan kayong utang doon sa Romblon. Pero maiba. Di ba may sarili ka kamong liga na pinangalanan mo na Sin Zone? Wala nang gustong sumali sa tournament nyo, paano yung grand prize nyo earphone? Hindi naman sa minamaliit ko kayo, o baka sabihin nyo kinukutya. Inalisan na kayo ng sponsor nyo kasi yung cash prize daw binubulsa. Kasi yung perang pinapadala sa kanila, hinahati-hati ng kanilang grupo. Sky's the limit kung mag-inuman with matching pulutan na minudo. Kawawa naman si ating nasa ibang bansa na dadaan nyo lang sa boka. Kaya anong grupo nyo Tacoma? Dapat pangalan nyo Katoma. Pero alam mo bang, bad trip sa'yo mga kagrupo mo, may isa sa akin nag-confess. Kasi pag nagpipicture daw kayo na magkakasama, payuko sila kung mag-compress. Tangina mo talaga, Eds, masyado ka talagang pabida. Full body pic na raw sa'yo, kay Casper leeg pa lang ang kita. Kasi ikaw ay semi-unano, dahil sa height mong 4'7". Nagpapatulong ka pa sa stop pag may kukunin ka sa pinakataas ng rep sa 7-Eleven. Paano yan pag nasa flip top ka na? Baka kayo ni Anigmay di magkasundo. Biruin mo, kada laban mo, maghahanap pa si Arik ng unanong papalit kay Pakundo. Hoy Eds, walang special sa estilo mo at kaya ko yung patunayan. Dinadaan mo lang sa lakas ng boses at pilit na tugmaan. Wala namang problema dyan. Sa'yo pa rin yan nakadepende. Ang kaso pag sumisigaw ka dito, nagmumukha kang galit na duwende. Papunta na tayo sa exciting part, kaya abangan nyo sa round 3. At para makakuha ka na ng malakas na hype, banggitin mo na ulit si Mark 3. Tutal sumali ka lang naman dito dahil gusto mo siya na makarival. Pues mag-undercard kayo sa amin ng makakalaban ko sa finals. Walang banat, pahinga natin, Eds. Semi-unano.
Ang lupit mo pare. Ikaw nga Teletubbies eh, nagreklamo ba kami? Unang 4 na linya. Talagang masasaktan ka gago. Pepersonalin ko to ng matindi at malalaman pa ng tao, kaya galingan mo! Kasi yari yan sa akin kahit walang atraso to. At pag hindi mo ako napatay ngayon, pag uwi mo ng bahay, patay na yung mga aso mo. Game! Alam niyo bang may tagline yan si Shaboy? Sabi niya, usapang halikan lang sa lalaki, sawang-sawa na ako kay M-Site. Aba, ganon? Ayos din image mo sa battle eh, no? Baklang maton. Tapos sabi niya kay Marichu, ganito raw siya magjakol. Kinanginan to barok, ulul, kaya ka ganyan sa kama kasi kinakantot mo manok. Sobrang kating lalaki. Yung punto aabot. Obvious naman, katawan pa lang. Puro nakamot. Pero pinabagsek na raw si Gago. Nagdadaldal pa to. Kaya pinabalik na siya rito para sa pagtatanghal ngayon. Pwestong kinasabik yung paborito. Hindi na magtatagal na ko. Kasi kung pinakabit ka ni dito, ako magtatanggal sa'yo. Ha? Rapper na walang grupo kasi yung role mo na panis. Hindi ka solo na artist. Baka solo na artist kasi mababa ka pa rin, tol. Hindi ka dominante. Hindi ka nilerespeto bilang rapper. Nilerespeto ka lang bilang komedyante. Ha? Respeto ka lang. Bilang komedyante. Mukhang samantalang tapos paniniwala mo sa buhay, talo ng masipag ang talentado, ayos no? Ganun daw pag ghetto. Talo ng masipag ang talentado, totoo naman, kasumalas mo. Ako yung pareho. Ikaw, mukhang pera. Doon lagi yung desisyon nitong loko. Kapos bobo. Nung nilabas yung tugmang preso ni Looney, hinanap niya si Sean para ibenta kay Boss Toyo. May sakit na yung bata, ginaganon mo pa. Tapos tingin nyo sa rapper na yan, tingin nyo sa rapper, matino yan. Shaboy, sa ugali mong yan, ikaw ang tunay na cancer sa lipunan. Pero seryoso, debut battle ni Class G sa Flip Top. Sinisigaw mo siya ng tomboy sa harap ng fans. Fox. Tapos nung nanalo, proud ka, sabay sabing bobo mga taga-pulo kasi nagkalat yung lax. Nilalait mo pa yung dalawang nakaapak ng big stage. Talaga, Chong? Pag binaba ka ba nila sa underground, Shaboy, mananalo ka sa dalawang yon? Binadibag mo si Jonas! Kasi wala siyang sulat. Ilang ba naman? Ang dami ng views ng battle nila. Woo! Feeling sikat na siya niyan. O, nakuha mo yung tagumpay. Pero yun ba yung basihan at mabigat na ba yan? Kung totoong magaling pa rin, tingin mo sa sarili mo, sagutin mo yung tanong kung sino sa atin yung pinaghandaan o paano. Advance na ako sa next round. Yung kalaban, hayaan na mainggit. Hindi na tatalabi ang issue mo sa aking angas na bitbit. Ultimo mantra! Sa kabilang bracket, hindi uubra. Sa talas ko na siksik. At doon sa nagkalat sa 1 minutes ako na bahala magligpit. Tayo, huling banat, pakinggan natin, Shaboy. Nagalit sa mantra. Sabi ni Sherman, pag mandadamay daw, dapat may artman. Mantra artman, boom! Wait. Ayan na! Game! Game! May gig na naman siguro si Diyos. Kaya yung aso niya ay nasa galaan. Magandang break pa naman tong aso niya. Kawawa naman, baka masagasaan. Baka nagugutom lang, naghahanap ng pagkain at dito nagbaka sakali. Kaso dito, baka nangangagat to, baka pwede muna nating itali. Kaya ba nito? Okay. Pinagtripan lang kayo ni Jonas. Para kayong sibuyas at bawang, sabay niya kayo doon na nagisa. Nakakatawang pinagdalawahan nyo pa yung dinurog ko ng mag-isa? Kasalanan mo to, Eds, kung bakit ka dito matotodas. Dahil sa bibig mo na nang galing na binadibag ko lang si Jonas. O baka sabihin mong gawa-gawa mo lang yon para yung round nyo mabuo. E di para mo na rin sinabi na lahat ng paratang mo sa akin dito'y di rin totoo. Nag-ala Mr. Pibus ka pa doon, kala mo naman nakakabilib? Sige nga, sabihin mo yung gentleman on my left intro! Gabong to! Hoy! Si Pibus, makapal ang bulsa nun, sa'yo makapal lang ang buhok. Si Pibus, matalinong negosyante, ikaw habang buhay ng bugok. Di ba may negosyo kayong ihaw-ihaw na nilalangaw lang sa tabi-tabi? Madalas pa niyang iyabang yung bestseller nilang isaw na may kasamang tae-tae. Yung karamihan sa bumibili sa kanila, talagang inaabot ng trauma. Yung barbecue nila parang galing sa katawan ni Lupi kasi nga, gomang-goma. Sabi pa sa akin yan,
Nakaka-pressure kang kalaban niya, pero ayaw kong maging loser. Tangina, kaysa magpaka-pressure ka sa akin, bumili ka na lang ng pressure cooker. Pero alam nyo ba ang kagawad dyan sa kanila? At malapit na rin niyang masibak. Kauna-unahang kagawad na ang botohan ay padamihan ng heart react. Tangina ng barangay nyo, may bagong sistema ng eleksyon. E di kaya ko palang manalong kapitan dun kung paramihan lang ng reaksyon. Ha? At nga pala, di mo ba napapansin na bad trip sa'yo si Slack One? Di ka ba nakakakutob? Kasi pinagmukha mo siyang kawawa dun sa battle nyo kay Jonas, wala kang utang ng loob. Alam mo bang kinakausap ako noon na wag kong banggitin yung tungkol sa nilaplap mo? Sana makatikim ka ng kotong ng Las Piñero para makita mo, hinahanap mo. At di ba, may problema ka sa spelling ng organization? Pistado ka ngayon sa iyong katangahan. Kasi alinman sa S or Z pwede mong gamitin sa word na yon, bobo, estudyante ka pa naman. Akala mo ata yung pagsita mo doon ay magkakaroon ng kabuluhan. Ngayon binago na nila yung gusto mong ipabago. Tanong, nabago ba yung kahulugan? Ha? Hindi, di ba? Tinanggap ka ng buo ng mga taga-pulo pero ba't mukhang may galit ka sa kanila? Imbis makisama ka ng maayos, panay ang pasaring mo sa battle, tanginang dayuhan to, kakaiba. Nakaranas ka lang mag-PSP, lumabas na yung ugali mo na bogus. Di na ako magtataka pag nasa flip-top ka na may masasabi ka na rin pangit sa Motus. Kakatapos lang ng laban ko sa Bicol pero hindi ako dito nagpabaya. Sinugal ko lahat dito sa titulo at pati pato itataya. Sugatan ka pa sa naging laban nyo ni Don Rap kaya magpagaling ka pa pre. Di mauubos ang magagaling sa pulo, guess what? Parating pa lang kami. Ay, malapakan natin yung laban yun. Pulo Rap Battle League, Kalayaan 3. Titulo 2024 dito sa Branded Muñoz QC sa Best Papulo, magingay! Yes! Maraming salamat sa Branded, High Beat, Black Manila, Real Jokes, R&R, Ship Clothing, Killjoy at ang boto ng Jurado, 5-0 advancing, magingay para kay Eds. Salamat. Ikaw yung short ko muna. Ayun, salamat ulit sa titulo 2024 kay Shernan sa pagbibigay ng opportunity para dito. At syempre kay Ed sa magandang laban na yun. Congrats, Ed. Yeah, maraming salamat. Sorry, medyo makalat talaga. Late na natapos sulat. Pero shoutout kay Ted Omit, kay LMT, abangan nyo itong taong to, yung music niya. Kay Atoms, kay Dwight Ramos, kay Dwight pala. Tapos kay Manager Elico, kay Dogtown Records, Payro Gang, kay Mami Arjen Casala, I Love You Me, J-Skip ng Romblon, Alex Cortez, basta mura baksilog, syempre supportahan yan. Tropang Motus at Notorious, Jan Angelo ng Sobelian, tsaka kay SK Rama, Ronnie Rama, maraming salamat. Mas higita natin sa semis. Yo, Luminous, Mantra, Muntinlaya, anak ng Muntinlupa. Sobrang dikit ng laban na yun. Round 1, consistent yung ginagawa ni Kuya Shaboy. Consistent yun, talagang pasundot-sundot ng punchline. Tapos, sets naman sa round 1 medyo slow start. Nakuha niya yung pace niya sa bandang dulo. So, binigay ko ng tabla yung round 1. Round 2, consistent pa rin si Eds. Tapos yung kalahati ng bandang dulo na ni Kuya Shaboy medyo pababa na, lumalayay na. So, binigay ko ng slight edge kay Eds yung round 2. Round 3, maganda yung mga pinupunto ni Eds doon. Pumapasok. Akala ko parang may mga time na akala ko yun yung pinakamalakas yung punchline dun sa round niya pero may mas nilalakas pa. Si Kuya Shaboy naman maganda yung pinunto niya. Naging mas comedy yung round 3. Mas nag-lean towards sa humor. Pero mas lamang si Eds sa round 3. So 2 slight edge kay Eds, tas 3 kay Eds pa din. Shoutout dun sa barbecue nila Eds, sobrang sarap dun. Yun, round 1, ayun niya tulad ng sabi ni, medyo parang mapagal yung build-up ni Eds. Tapos yung rebuttal ni Kuya Shaboy sa round 1, feeling ko yun yung nagano ng momentum niya. Kaya nagsunod-sunod din yung round 1 niya. Kaya binigay ko kay Kuya Shaboy yun. Pero sa round 2, yun na yung parang feeling ko nakapana ni Eds yung sarili niya sa round 2. Kaya binigay ko kay Eds yun. Tapos yung sa round 3, para sa akin, yung ticket nila round 3. Kumbaga, hinahanapan ko lang si Kuya Shaboy ng isang haymaker na solid talaga. Tapos pwede niya makuha yung round 3. Kasi yung round 2, round 3, battle mode na si Eds eh. Kaya yun, 2-3, Eds.
So, relax. Bilisan na lang natin. Hindi ko na siya i-judge by round. I-judge na natin siya overall. Kung ano yung mga naging atake nila. Tutusin. Tapos na sila ng gustong take na, gustong maging approach. Isa na may personal na nag-joke, tapos yung isang nag-joke din na tumitek nila. Magkaparehas lang. Dikit talaga. So, ang pinagbasehan ko na lang kung sino mas may control sa kada rounds. Si Eds, nakikita naman natin medyo nag-stumble. Though si Shaboy din, nagkakaroon din naman stutter moments. Pero kung sino nakakahabol, kung sino na-hold on pa rin yung momentum nila. Kahit si Eds, nagkakaroon siya ng stumbles, nagagawa niya pa rin yung material niya na paparating niya pa rin. So parang ayun, mas naging epektibo siya sa paraan naman. Kaya congrats pa rin kay Kuya Shaboy. Pero yun, para yung boto ko para. Yung pera na lang. Yung Vicente nga pala ng Blackout Rap natin. Shoutout dito sa battle na to. Binoto ko si Eds. Round 1. Binigay ko siya ng gahibla lang kay Kuya Shaboy. Kasi mas lumutang yung stumble ni Eds ng round 1. Tsaka nabawi din sa opening tsaka sa rebat. Ang ganda rin yung punto niya doon na round. Ito naman, doon nakita ko na nakapano ni Eds yung round 2 na. Nakuha niya yun. Sobrang solid nun. Lalo ng opening tsaka ng rebat. Tsaka yung enter niya, ang ganda. Tapos nung round 3 naman, binoto ko din si Eds. Kitang-kita naman natin. Nakuha ni Shaboy yung round 1, 2-3 kay Eds yun. Uy, ako pa, hindi pa ako nakapag-judge. Sorry. Baka ma-bash tayo dyan. Yun, binigay nga pala ng highlight. Sa akin, binigay ko sa round 1. Yun yung pinakamalakas na round ni Shaboy. As medyo nag-joke pa dun si Eds. Pero lakas ni Eds nun sobra. So para sa akin, yung round 1 na yun, dikit. Sa round 2 naman, yun yung pinaka-solid na ano ni Eds. Although nag-joke siya ng konti, pero nag-joke din naman si Shaboy. Pero sa pag binila mo yung punches, mas marami talaga kay Eds. So kay Eds pa rin yung round 2. Tapos round 3, yun yung pinaka, para sa akin, match lang yun. Kasi, medyo doon yung pinaka mahina siguro nilang round 2. Pero overall para sa akin, syempre, kay Eds, congrats.